Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga karibin natin, kapapasok lang. Grabe to, niyanig ang Senado, testigo umamin ha. Hontiveros nagulantang. Yan mga karibin natin ang ating alamin mula po rito kay Banat News Updates. Yan, pero bago po natin simulan yan ha, basahin po muna natin yung ilan po sa mga naging komento patungkol po sa naging balitang ito. Ito po, I don't know you madam ha. Concentrate as senator, wag ka na gumawa ng mga wala sa ayos. Gotta sleep and rest para may peace of mind ka, Hontiveros. Yan ha. Pinatutulog na po, pinagpapahinga na po itong si Senator Ressa Hontiveros. Kasi masyadong desperado dito sa kanyang mga galawan patungkol sa kay Pastor Apollo Kibuloy at pagdawit dito nga sa mga Duterte. Ang bait mo, Ressa Hontiveros, sana kunin ka na ni Lord. Nako, yan nga pong pinagsasabi natin, no? Gusto na nga talagang pagpahingahin, no? Ay nako, ito pa, RIP virus sa Senado. Nako naman. Baka gusto lang makita ni Hontiveros si Pastor. Gwapo pa naman si Pastor. Nako. Baka crush po ni Baka lang naman ha. Anong nangyari kapag si Lapid po ay bantag? Pinatay ang 10 testigo. Di na hirapan sila po, di ba? Yun. Comment yun ha. Na-question na din ni Congressman Marcoleta yan. May takip ang mukha laban kay Romualdez dyan sa Senate hearing. Kita nyo na. Bakit ang mga testigo nag-sunglass samantala nasa loob ng Senado? Baka malakas po yung ilaw, no? Sa totoo lang mga karibin natin, dapat po talaga, no? Kasi yan di ba? Kung ikaw ba naman yung mga taong mag-aakusa sa iyo, hindi mo makikita yung mukha. Di ba? Hindi mo makikita yung mukha nila habang sinisira ka nila, dinudumihan yung pagkatao mo, di ba? Napaka-unfair po niyan Senator Ressa Hontiveros. Sa susunod, baka naman kung pwede lang, di ba? Ipakita mo kung totoo talagang, di ba? Under oath po nga yan di ba? Magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lang. Pero nakatakip po ang mukha at mga alias ang ginagamit na mga pangalan. So, nasaan po ang katotohanan? Yan na nga bang sinasabi natin paano nga may binabalak na masama si Hontiveros? Kung sa'yo kaya mangyari yan, hindi ka tatago. Bakit kasi pinabayaan ng mga ibang members ng committee si Hontiveros? Tama po. Pero baka siya po kasi yung chairman Matatawag ba yan na committee na chair lang halos umiimbestiga? Oo nga. At saka ngayon lang to yung chairman po ng committee ay hindi sinasang-ayunan sa kanyang mga gustong gawin, di ba? Yung pagpapakontempt kaya Pastor Apollo Kibuloy, marami po ang nag-react na senador. Ibig sabihin po, nakakahiya po ang chairman na ito. Palitan lang sana ito. Diba? Dapat ibang members nagtatanong din sa mga nag-aalyas at nagtatago ng mukha na mga witness para mapatunayan kung totoo ba talaga sinisiwalat nila. Tama po Huwag naman po kayong maging pipi at bingi dyan sa Senado. Diba? Gawin niyo po yung mga trabaho ninyo para at least, diba? Malaman ng taong bayan kung sino ba talaga ang totoo at hindi. At magkakaalaman na po. Malapit na po kasi ang eleksyon. Kaya, sige, banatan nyo pa ng banatan. Yan po mga karibin natin ng ilan sa mga naging komento patungkol po sa balitang ito. Eto, panoorin po natin para malaman po natin kung ano po yung, kung bakit ganito po ang kanilang mga komento. Eto na po.
si Ontiveros, bukod po sa paghiling, hihilingin niya raw ngayon kay Senate President na mag-issue na ng warrant of arrest dito po kay Pastor Kibuloy dahil sa contempt sa Senado. Sa kanyang press conference po, talagang alam na, no, na gustong-gustong idamay nito ni Hontiveros si Pangulong Duterte, no? Tama. Dahil po sa investigation kay Pastor Apollo Kibuloy, gustong-gustong idamay ni Hontiveros si Pangulong Duterte, no? Kanina po nag press conference si Senator Hontiveros at sinabi niya po na hindi raw katanggap yung sagot ni Pastor Kibuloy kung bakit hindi siya kinakailangang dumalo sa Senate hearing, no? Ayaw tanggapin ni Hontiveros na pwede na silang gumawa ng, hindi ko po maintindihan kung bakit niya kinakailangan talaga si Kibuloy. Hindi po ba siya makakagawa ng batas? 'Di ba? Pwede naman may mga nagbo-volunteer na mga testigo na pantapat. Yung mga gustong barahin yung sinasabi ng mga testigo laban kay Pastor Kibuloy, ayaw namang imbitahin. Ang gusto talaga si Kibuloy mismo, si Pastor Kibuloy mismo yung umattend dito sa Senate hearing. Marami pong nagbo-volunteer na kukontrahin yung mga pinapahayag ng testigo ni Ontiveros, pero hindi po ayaw pong imbitahin. Kaya po nagsasalita na po sila, nagpapa-interview sila, no? Na i-interview na po tong mga testigo na to. Bakit po kaya hindi pakinggan yung the other side bago kung yun lang naman yung mapapakita na hindi po yung si Kibuloy talaga yung gustong ipahiya. Kasi kung makikita naman na patas dito sa mga testigo ni Kibuloy naman, binovolunteer na nga nila, lumalantad. Bakit hindi niyo po imbitahin yung mga yan? Na pinabubulaanan nila yung pagkatao nitong mga nakatakip pa mukha. Di ba? Kaya nga nakatakip pa mukha eh. Ako, nung natuklasan ko po, sa sinabi nung na-interview natin si Atty. Jing Taras, na pag ikaw pala ay nanunumpa, hindi po pwedeng itago mo ang pagmumukha mo. Kasi ang kahulugan po ng pagtatago ng mukha ay hindi ka nagsasabi ng katapatan at pawang katapatan lamang. So mga karibin natin, baka hindi po yan alam, no, ni Senator Risa Hontiveros, na kapag nanumpa po, no, sinasabi nga pong pawang katotohanan lang ang sasabihin eh. Diba? At saka under oath, no? Tapos nakatakip ang mukha. Yan ang among sinasabi ni Sir Badong Arateles na bawal po kapag nanumpa. Diba? Bakit ito? Kasi ginagawa na pong ano yan eh, ni Senator Risa Hontiveros. Parang hukom na po ang ang dating dito ni Senator Risa Hontiveros, no? Ayaw niya nang makinig sa mga ibang senador. Gusto niya, siya na po ang nasusunod. What Risa wants, Risa gets, di ba? Yan, naging komento po yan ng ating mga kababayan kahapon po. Parang si Senator Tulfo lang din po, no? What Tulfo wants, Tulfo gets. Nako. Kasi nga mukha mo hindi mo maipagtapat eh. Anong klaseng mga witness yan? Tapos maski pang tago sa mga alias, no? Doon pa lang eh, tinatanggap po ng Senado yun. Kung meron pong mga malaking pagkakamali, yan pong nagko-conduct po ng hearing na mga nakatago po yung pagmumuka. Samantalang noon naalala ko sa Senate hearing po, wala po nakatago ang muka. Meron po mga naka-bulletproof. Di ba? Matitindi po ang mga kaso noon. Talagang ang binabangga nila ay gobyerno. Ang binabangga, yung tatandaan ko, ang binabangga nila ay first gentleman. Napakataas po. Ito, no? Bakit nakalantad po yung mukha? Hindi po pwede yung nanunumpa ka pala. Hindi pala pwede yun. Kaya, tinag-ako sa si Ontiveros na maraming palusot ito si Apollo Kibuloy. Hindi nyo naman po
hindi nyo naman po sinusunod mismo yung kayo po ang maraming maling ginagawa. Yan Senate hearing mo. Dahil ngayon lang po tayo nakasaksi na yung mga testigo ay alias. Testigo ay nakatakip pa mukha. Di po ba? Yun po yun. Dati po sila Luy, natatandaan ko si Luy. Pamangkin ni Napoles, tumistigo labang kay Napoles. Ang involved po dyan, bilyong-bilyong piso. Ang mga tinitestify niya, mga senador. Ilang senador po yung nakulong. Pero kinakailangan nakalantad yung pagmumukha mo. Hindi po pwedeng nagsasabi ka ng totoo na hindi mo pinapakita mukha. Nagsasabi ka ng totoo na alias ang pangalan. Tapos may mga lumantad. Di ba? May mga lumantad na nagpapa-interview po sila sa mga vlogger. Na-interview nga ng mga vlogger. Bakit hindi po kunin? Bakit hindi imbitahin ni Ontiveros yun? Para marinig naman yung other side. Ang dami na mga nung naroon ako yung mga miyembro ng kingdom. Bakit hindi imbitahin para patas? Ayun lang mga pinagtataka natin. Isa pa. Ang tanong ko, kung may nakita na, sabi kasi ni Ontiveros, Then mga karib natin, ang lumalabas po dito, hindi po credible, no? Itong mga witness ko, no? Ni Senator Rizon Ontiveros. Kasi paano natin hindi masasabing hindi credible? Kasi meron po merong against doon sa kanilang mga statement, no? At nakikilala po sila. Kahit magmas pa po sila, di ba? Nakikilala po sila. At sinasabi nga na talagang di nga po walang credibility, no? Yung mga witness na ito sapagkat may nagque-question ng kanilang pagkatao, di ba? Unlike, sige, kahit naka-mask ka pa man, pero wala namang, di ba, walang ibang tao na di ba? Nakakilala sa'yo, di ba? Walang ibang tao na magpapatunay na hindi totoo yung sinasabi mo, di ba? Magka-counter, di ba? Sa mga sasabihin mo. Okay lang 'yon. Kahit pa nga di ba? Kailangan ipakita mo pa rin yung mukha mo. Talagang ganun talaga. Laro-laro na lang 'to, no? Kung sa basketball pa patay oras na itong ginagawa ni Rizon Ontiveros diyan sa Senado, no? Ang problema lang nito, mga karibin natin, kasi pera po ng taong bayan, no? Ang ginagamit nila sa bawat investigasyon in aid of legislation. Ako po. Anong nangyayari sa ating bansa? Di ba? Wala Yung kaban ng bayan, siguro ko paubos na mga karibin natin dahil sa mga ginagawa ng mga hinayutak na ito Hindi po kami lumalabag dahil ito pong ginagawa naming investigasyon ay nakabase po sa tungkulin namin na gagawa ng batas, no? In aid of legislation. Katunayan, meron na kaming dahil dito sa investigasyon na to ay mayroon na raw siyang nakitang mga kakulangan sa batas. Edi gawin mo na. Gumawa ka na ng batas, hindi yung ano pa yung purpose. Tapos eto, lahat na nag-gather ninyo, gumawa na kayo ng hindi naman sa nakikialam ako, no? Kaya lang kasi naririnig ko kanina isa pa po yan mga karib natin na in aid of legislation, no? Yung mga investigation na yan, no? Dalawa lang po ang naiisip ko mga karib natin. Kung di man pagtibayin ng batas, no? Itong mga in aid of legislation, no? Kung di man pagtibayin ng batas, ay gawan po ng butas ang batas. At sa tingin ko po mga karib natin, yan po ang ginagawa, no? Na mga politiko. Concrete na po yung batas di ba? Konkreto na po, solid na solid. Ngayon, gagawin po nila lang butas para pag sila po ang nakagawa ng kalokohan, lulusot at lulusot sila. Yan ay opinion ko lang po. Dalawa po ang opinion Pagtibayin ng batas or gawa ng butas ang batas. Talaga naman. yung nagtatanong
May mga nagtatanong na reporter, press con to ni, ano, ni Ontiveros eh. Ang mga tanong ni reporter, paano po kung nag-resist? Paano kung ayaw magpahuli? 'Di ba? Hindi naiisip yun ni Ontiveros eh. Nakita mo ba? Nakita mo ba kung gaano karami yung nagrarally? Kung ganun karami yung haharang sa inyo, hindi po malayo ito ha. Kung kayo po ay magsaserve na ng warrant of arrest, halimbawa, pupunta kayo doon sa Kingdom. Tinitiyak ko sa inyo, mas marami yung haharang sa inyo doon kaysa yung nagrally sa Liwasang Bonifacio. Ito pong sa pagkakaalam ko, itong mga taga-Liwasang Bonifacio, mga taga rito sa Kamaynilaan lang at malalapit na probinsya. Dadakipin nyo na si Apollo Kibuloy. Di ba? Tapos magkakaroon ng masasaktan, magkakaroon ng national issue na pwede namang maiwasan kung ang gusto nyo lang naman ay makagawa ng batas. Hindi naman tinatakbuhan sa korte. Yun lang naman sa akin lang naman. Ano lang naman to. Kasi nakita ko po eh. So yan mga karibin natin, mukhang talagang hindi po pinag-iisipan, no? Ni Senator Rez Ontiveros yung kanyang mga action, di ba? O paano nga po kung pumalag, di ba? Napakarami po niyan. Magkakagulo. Ngayon, pag nagkagulo ba, sagot yan ni Senator Rez Ontiveros? Well, anyway, mga karibin natin, dapat po, marami pong nagko-comment na dapat po ang pag-usapan dyan sa Senado or maging dyan sa Kongreso, no? Sana may maghain po ng re-investigation no, dyan sa PhilHealth, mga karibin natin, kasi marami po talagang pumipiyok dyan sa mga pinamigay ng mga regalo pa-birthday ni Senator Rez Ontiveros, no? Sinasabi po ng iba na kung may ebidensya daw kay Senator Rez Ontiveros, bakit hindi pa? Dapat noon pa daw. Noon pa nakulong na dapat si Senator Rez Ontiveros. Alam naman po natin, pag pera pong pinag-uusapan, naging bulag po ang, di ba, mga otoridad. Di ba? Totoo, kayo na lang po ang bahala, mga karibin natin. Pero pag pera po talaga ang pinag-uusapan, diyan po nakikita ang tunay na ugali ng isang tao, di ba? Malamang sa malamang, nasilaw or nabulag. Yung mga official yun eh. Di ba? Well, anyway, mga karibin natin, lahat naman po tayo may kanya-kanyang reaksyon at komento patungkol po sa naging balitang ito. Comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ng inyo pong nararamdaman patungkol po sa naging balitang ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, maraming salamat po.